Nakarating na kami dito sa resort ng uncle ni Harvey. Napakaganda ng lugar at talagang nakaka-relax dito. Kaya nabawi agad ang lakas ko kahit na 3 oras kami ni Harvey sa biyahe. Hindi masyadong marami ang mga tao, siguro ay private ito. Mukhang mamahalin ang lugar at pati na rin ang mga gamit. Mukhang mayaman din ang mga tao rito kaya nakakahiya. Naglalakad na kami ngayon habang sinusundan ang babaeng magdadala sa aming nakatakdang kwarto. Ayoko sanang magkasama kami ni Harvey sa iisang kwarto. Ngunit ang sabi ng isang babae kanina ay lahat daw ng kwarto dito ay pang 2 tao at may 2 kama naman kaya pumayag na rin ako. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung kasama mo itong si Harvey sa iisang kwarto? Baka mamaya ay kung ano pa ang gawin nito sa akin. Napailing na lang ako dahil alam ko namang may respeto at nire-respeto ako ni Harvey. Minsan lang talaga ay may pagkamanyak siya. Sumakay kami ng elevator at bumaba kami sa pinakamataas na palapag, sa ika-5 palapag. Bumungad sa amin ang higaan at ang iba pang mga gamit sa loob ng kwarto. Agad akong pumunta sa banyo dahil kanina ko pang gustong umihi, dahil siguro sa juice na ininom ko kanina. Maganda rin ang banyo na kulay puti, itim at gold ang design. Napatingin ako sa salamin at tinignan ko ang sarili ko. Nakasuot lang ako ng pink floral vintage dress at ang buhok ko naman ay nakalugay lang. Wala rin akong makeup pero kahit ganon ay maaliwalas pa rin ang mukha ko. Pagkatapos ko pagmasdan ang sarili ko ay lumabas na ako ng banyo. Dumiretso ako sa sopa kung saan ko binitiwan ang bag ko at kinuha ko doon ang telepono ko. Magkausap kami ni V at Jade nang mapansin kong tahimik lang si Harvey habang nakaupo sa higaan at nakaharap sa akin. Nakangiti lang siya ng nakakaloko kaya nagtaka ako. Lumapit ako sa kanya upang tanungin kung bakit ang tahimik niya. Ngunit laking gulat ko nang mapagtantong hindi pala 2 ang higaan. Ang akala ko nung una ay 2 ito at nahahati sa 2. Ngunit dahil siguro sa pagmamadali kong pumunta ng banyo, ay hindi ko napansin na isang malaking higaan lang pala ito. Doon ko na nalaman ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang ngiti ni Harvey. Yun pala ay magkatabi kaming matutulog ngayong gabi. Tuwang-tuwa naman ang loko. Nakakainis ka, akala ko ba 2 ang higaan? Bakit isa lang yan? Naiinis na sigaw ko habang hinahampas ang braso niya. Dahil sa inis na nararamdaman ko, pumayag ako dahil akala ko ay hindi kami magkatabi ng higaan pero nauto na naman pala ako. Aray! Malay ko ba doon sa babae kanina? Yung babaeng yon ang awayin mo, hindi ako. Wala akong kinalaman dito. Pagtatanggol pa niya sa sarili niya. Nalisik lang ang mga mata ko habang tinititigan siya at inirapan. Sa tingin ko ay hindi niya alam na iisa lang ang higaan, pero nagustuhan naman niya ang naging sitwasyon ngayon. Samahan mo ako, puntahan natin yung babae. Siguro ay nagkamali lang siya ng kwarto na pinagdalhan sa atin. Nagmamadaling saad ko sa kanya, pero hindi siya tumayo at humiga pa ang loko. Nilapitan ko siya para hilahin at pilitin siyang tumayo, ngunit hindi talaga siya nagpatinag at hindi talaga siya tumayo. Anya, I'm tired. Hayaan na natin. Pagod na rin siguro yung babae kanina kaya nagkamali siya. Magpahinga na tayo. Tinatamad na sabi niya sa akin. Habang hinihila ko naman siya ay bigla niya akong inihiga sa tabi niya, dahilan upang labis akong magulat. Sleep! Nag-iisang salita na sabi niya. At inilagay niya ang isa niyang kamay upang yakapin ako.
Lalo namang lumakas ang kabog sa dibdib ko dahil sa ginawa niyang iyon. Dalawa lang kami sa kwarto, iisang higaan. Magkatabi kami at nakayakap siya sa akin. Pinilit kong makaalis mula sa pagkakayakap niya. Kahit sobrang higpit nun at ayaw niya akong pakawalan, ay ginamit ko ang buong lakas ko makaalis lang sa yakap niya. Pagkatapos nun ay inayos ko ang dress ko ng bahagya. Tumaas dahil napahiga ako kanina at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pagkabukas ko ng pinto ay nakita kong may mga taong paparating. Nakakahiya ang daming tao. Mukhang mga businessman at businesswoman ang mga iyon. At nakaka-intimidate. Nakakatakot na lumabas. Mukhang wala akong pagpipilian. Matutulog kami sa isang kama ni Harvey. Kakainis kung ano pa naman yung ayaw kong mangyari. Ayun pa talaga ang nangyayari ngayon. Ano bang nagawa ko at bakit sobrang malas ng tao? Huminga na lang ako ng malalim at bumalik sa sofa. Wala naman akong magagawa. Ayoko namang lumabas at makita yung mga mayayamang tao. Nanliliit ako. Binalik ko na lang muli ang atensyon ko sa aking telepono. Siguro maya-maya ay mawawala na rin ang inis ko at magbabago na rin ang mood ko. Sinubukan kong humiga sa sofa at tuwang-tuwa naman ako dahil kasyang-kasya ang maliit kong katawan dito. Para na rin akong nasa isang higaan dahil sakto lang ito sa laki ko. Naisipan kong manood ng movie at hindi namalayan na unti-unti na pala akong nakatulog. Naalimpungatan naman ako nang maramdaman kong may bumubuhat sa akin. Idinilat ko ng bahagya ang mga mata ko at nakita kong si Harvey ang nagbubuhat sa akin. Dahil sa sobrang inaantok pa ako, hindi ko na ito pinansin at natulog muli. Anya, wake up! Baby, wake up! We're getting late. Narinig kong boses ni Harvey na ngayon pala ay ginigising na ako. Agad naman akong humikab at nagkusot pa ako ng mga mata bago ako tuluyang nagising. Nabaling naman ang tingin ko kay Harvey na nakangiting nakatingin sa akin at inaayos ang buhok. Inilabas ni Harvey ang 3 box at inilagay iyon sa higaan. We will attend the party later. Wear this. Saad niya. Napatingin naman ako sa mga kahon at binuksan ko iyon. Binuksan ko ang unang kahon at ang laman noon ay isang black mini dress na sa tingin ko ay saktong-sakto lang sa katawan ko. Ang laman naman ng pangalawang kahon ay isang simple strappy shoes. At ang laman ng huling kahon ay isang Louis Vuitton bag na sa pagkakaalam ko ay sobrang mahal. Napatingin ako kay Harvey at tinitigan niya lang din ako na para bang wala lang sa kanya ang presyo ng mga gamit na iyan. Sabi ni Jade, allergic ka sa mga alahas, kaya hindi na kita binilhan. Pagputol niya sa katahimikan dahil kanina pa akong hindi makapagsalita dahil hindi ako makapaniwala. Grabe ang yaman ni Harvey. Kung umakto siya ay parang barya lang ang tingin niya sa presyo ng mga gamit na ito. Mag-ayos ka na, dugtong pa niya. Sinunod ko naman siya at umalis na ako sa higaan, ngunit bigla naman niya akong hinawakan ang pulsuhan ko dahil para mapatigil ako at nilingon ko siya. Sabay tayo, sambit niya sa malambing na tono na para bang isa siyang 5 taong gulang na humihingi ng lollipop pero hindi dahil ibang bagay yata ang gusto nito. Agad namang kumunot ang noo ko at tiningnan ko siya ng masama. Inatake na naman siya sa kabastusan. Sabay na tayo para mabilis. We're getting late na. Dagdag pa niya. Hindi ko na siya nilingon. Gagawa pa ng dahilan para lang makasabay ako maligo. Alam naman niyang hindi ako papayag. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko kahit na nasa loob na ako ng banyo. Napangisi na lang ako dahil isa na namang isip bata ang hindi napagbigyan sa gusto niya. Siguro nga ay kaya niyang bilhin at kunin ang lahat ng gusto niya
dahil sa yaman niya, pero hindi niya ako basta-basta mapapapayag sa ganong mga bagay. Magkasintahan pa lang kami, hindi pa kami mag-asawa. Nagsimula na akong maligo at mag-ayos ng sarili ko. Naglagay na rin ako ng manipis na makeup dahil ang sabi ni Harvey ay isang party ang dadaluhan namin. Ngunit kahit manipis lang ang makeup ko, ay nagmukha pa rin akong presentable at masasabi kong sa forma ko ngayon ay kaya kong makipagsabayan sa mga mayayaman na dadalo sa party. Sinuot ko na rin ang sapatos na binigay sa akin ni Harvey. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay magsuot ng ganitong klaseng sapatos. Pero dahil nga sumali ako sa paligsahan noong nakaraan at tinuruan ako ni V kung paano maglakad, ay hindi na rin ako masyadong nahirapan. At panghuli ay maingat kong dinala ang mamahaling bag na binigay sa akin ni Harvey. Sobrang maingat ako sa paggamit nito dahil parang mas mahal pa ang presyo nito kesa sa buhay ko. Pagkalabas ko naman ng banyo ay bumungad sa akin si Harvey na nakasuot ng black tuxedo. Dahil doon ay nagmukha siyang isang prinsipe. Dagdag pa ang napakagwapo niyang mukha. Napangiti ako dahil napakaswerte ko dahil naging kasintahan ko si Harvey. Gwapo, mabait, mayaman, matipuno, minsan manyak, pero nagpapasalamat siyang sinagot ko si Harvey. Una pa lang naman talaga ay napukaw na niya ang atensyon ko at ngayon siya na ang nagmamay-ari ng puso ko. Pakiramdam ko tuloy ay isa kong prinsesa at siya ang prinsipe ko. Ang ngiti ko naman ay napalitan ng gulat nang lumapit siya sa akin at ilagay niya ang kanyang kamay sa bewang ko. Agad akong napatingin sa kanya, ngunit ayon ay naging dahilan upang magkaroon siya ng pagkakataon na mahalikan ako. Pagkatapos niya akong halikan ay hinalikan niya ako sa noo. Ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko dahil sa sunod-sunod na ginawa niya. "You look beautiful tonight, Anya," bulong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil hanggang ngayon ay gulat pa rin ako. "You're always beautiful," bulong niya ulit habang hinahaplos ang likod ko. "You're cute too. I bet you would be even cuter moaning my name," saad niya sa mahinang boses at tumama ang hininga niya sa tainga ko. Kasabay din noon ay ang paghaplos niya sa likod ko. Nakalaunan ay bumaba sa pangupo ko. Lalo pa akong kinabahan sa ginawa niya, lalo na't kakaiba ang mga kinikilos niya. Parang kahit anong oras ay kaya niya akong angkinin kung hindi niya mapipigilan ang pagiging mapusok niya. Ilang segundo pa akong hindi makagalaw. Pagkatapos noon ay tinulak ko na siya palayo sa akin dahil pinisil niya ang pangupo ko. Bastos. Kitang-kita ko ang init sa mga mata niya at ang paraan ng pagkatitig niya sa katawan ko. Tumawa ako ng pilit at nagsalita, "Ano ka ba, Harvey? Mahuli na tayo sa party. Umalis na tayo at nagugutom na ako. I'm sure may mga pagkain doon, di ba?" Pag-iiba ko pa ng usapan. Hindi ako nagkamaling baka atakihin na naman sa kabastusan si Harvey. Lalo pa na kami lang ang nandito sa silid. Paano pa kaya kung magkatabi na kami sa higaan? Kinagat niya lang ang ibabang labi niya at hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos noon ay lumabas na kami ng silid at pumunta sa party. Maraming tao at marami ring pagkain. Nandito ako ngayon sa lamesa namin ni Harvey at nilalagtakan ng mga pagkain na nandito. Si Harvey naman ay umalis muna dahil may kakausapin lang daw muna siya. Grabe, ang sarap ng mga pagkain dito. Kahit pa maraming tao ay wala na akong pake kung isipin nilang matakaw ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil sa sarap ng pagkain. Natigil naman ako sa paglamon nang mapansin kong may isang lalaki na palapit sa mesa. Tinitigan ko lang ang lalaki hanggang sa makalapit siya sa lamesa at doon ko nakilala kung sino ito. Ang uncle ni Harvey na nakilala namin nung kumain kami sa restaurant niya. Nginitian niya ako
dahil napansin niya atang sarap na sarap ako sa paglamo ng mga pagkain. Siguro ay siyang nagluto ng mga ito. You like the food? Nakangiting tanong sa akin ng uncle ni Harvey at tumango lang ako. Kasabay naman noon ang pagdating nila Harvey at si Uncle Tyre. Anya, nandito ka pala, kumusta ang sugat mo? Bungad na tanong sa akin ni Uncle Tyre. Ngumiti naman ako at sinabing okay na ang sugat ko. Tumabi na sa akin si Harvey at ang mga uncle naman niya ay umalis naman dahil kakausapin pa daw nila ang ibang bisita. Tinanong ko naman si Harvey kung anong dahilan at may party. Ang sabi niya lang sa akin ay may isa pa siyang uncle na dumating sa bansa. Tahimik lang kami na naupo sa lamesa namin. Tinigil ko na rin ang pagkain dahil busog na ako. Marami na kasing iba pang bisita na pumupunta sa lamesa namin at kinakausap si Harvey. Sa sobrang dami nga noon ay sa tingin ko ay pagod na si Harvey sa pagpapakilala sa akin. Hindi ko naman maiwasang kiligin dahil pinangalandakan niya talaga sa mga tao na ako ang nobya niya at talagang pinagmamalaki niya ako. Hindi rin maiwasan ang pisngi ko na mag-init dahil halos lahat ng mga bisita ay pinupuri din ako dahil ako daw ang kauna-unahang babaeng pinakilala ni Harvey sa pamilya at kaibigan ng pamilya nila. Nakaupo lang ako at hindi ako tumayo. Hindi ko naman kasi close ang mga tao dito at higit sa lahat, hindi ko naman sila ka-level. Ang naririnig ko lang na pinag-uusapan nila ay tungkol sa negosyo, pera, buhay nila sa ibang bansa at kung ano-ano pang bagay na hindi naman ako makarelate. Inaantok ka na? Tanong sa akin ni Harvey. Tumango lang ako dahil totoong inaantok na talaga ako. Kahit na nakaupo lang ako sa buong durasyon ng party, ay nakakapagod pa rin. Ikaw ba naman ang ngumiti lang ng ngumiti sa lahat ng taong dadaan at halos hindi tumigil ang pisngi ko sa pag-init dahil sa hiya na nararamdaman ko kapag kaharap ko ang mga tao. Tumayo si Harvey at kinausap ang Uncle Tyre niya. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa akin at hinawakan ang kanang kamay ko at nagsimulang maglakad. Siguro ay nagpaalam na siya sa uncle niya, kaya niya kinausap iyon. Grabe, ilang oras na ang tinagal ng party, pero napakaraming tao saya. Hindi rin natitigil ang pagdating ng mga magaganda at mamahaling kotse sa lugar, dahilan para mas lalo pang madagdagan ang mga tao. Ganito pala ang mga mayayaman kung mag-celebrate. Aabutin ata sila ng madaling araw dito. Pero ang maganda ay kahit may alak at ang iba sa kanila ay naparami na ng inom, parang kontrolado nila ang mga sarili nila. Hindi katulad sa kanto namin, kapag may mga nagiinom dapat umalis ka na agad dahil baka maya-maya ay may nag-aaway na. Nabalik naman ang atensyon ko kay Harvey na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang kamay ko. Napansin kong nagmamadali itong maglakad at halos makaladkad na ako. Sobrang higpit pa ng pagkakahawak niya sa kamay ko. Teka lang, bagalan mo naman ang paglalakad mo. Pagpipigil ko sa kanya dahil hinihingal ako sa paglalakad. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin lang sa akin. Napatingin naman ako sa kanya dahil kakaiba ang mukha niya ngayon. Hindi ko ayan napansin kanina dahil medyo madilim doon. May nasabi pa akong hindi nagustuhan niya. May problema na naman ba? Sa pagkakatanda ko ay wala namang lalaki ang lumandi sa akin. Ano na naman ba ang problema ng lalaking ito? Kasunod na matagal na pagtitig niya sa akin ay biglang pagbuhat niya sa katawan ko. Nagulat ako sa ginawa niyang iyon. Napatingin naman ako sa paligid namin at laking pasasalamat ko na walang ibang tao sa pasilyo na makakakita sa kabaliwan nitong boyfriend ko. Galit ka na naman ba? Mahina at nag-aalangan na tanong ko sa kanya. Nakakatakot pa naman kung magalit si Harvey. Akala mo isang dragon, charot. Umiling lang siya at hindi nagsalita. Diretso lang din tingin niya sa akin.
Kaya hindi na muli akong nagsalita hanggang sa makarating kami sa pintuan ng kwarto namin. Ibinaba niya ako para buksan ang pinto. Ngunit nang mabuksan niya iyon, agad niya ulit akong binuhat at sinara ang pinto. Hindi niya binuksan ang ilaw at dire-diretso lang siya sa paglalakad at ibinaba niya ako sa higaan. Kasunod noon ay ang paghiga niya sa higaan at pagyakap sa akin. Lord, ngayon na ba? Lord, please, sana hindi pa ngayon. Ayoko magkasala sa inyo at sa nanay ko. Mag-aaral pa ako sa ibang bansa at magpapayaman, Lord. Please, padalhan niya po ako ng isang anghel para tanggalin ang kamanyakan na bumabalot kay Harvey. Please, Lord. Tahimik na nagdasal ako sa aking sarili dahil hindi ko na alam kung kanino ako hihingi pa ng tulong. Kapag tuluyang inatake si Harvey sa kamanyakan niya, katapusan ko na. Anya, I want you so bad. Saad ni Harvey sa malalim at medyo paos na boses na lalo pang nagpakaba sa nararamdaman ko. Anong want ka dyan? Lasing ka ano? Ikaw kasi madami siguro ang nainom mong alak. Itulog mo na yan, Harvey. Pagmamaang-maangan ko kahit pa alam ko kung anong ibig sabihin niya. Gumana ang ganitong tekniko. Kanina bago kami dumalo ng party. Kaya sana gumana pa rin ito ngayon. Seriously, Anya? Nakakunot noo na saad sa akin ni Harvey. Dahil doon ay napatayo din siya. Kung alam mo lang, Harvey, hindi ako inosente. Serious? Oo, seryoso ako. Bakit? Parang bata na sobrang inosenteng sagot ko. With matching facial expression. Para kapanipaniwala ang acting ko. Anya, the actress unlock. Naiinis na bulong ni Harvey, ngunit narinig ko iyon sa kanya. Gusto kong matawa ngunit hindi ko magawa. Dahil baka masira pa ang plano kong makalusot sa kanya. Magbihis ka na dito. Ako muna ang gagamit ng banyo. Walang gana na sabi sa akin ni Harvey habang binibigay sa akin ang mga paper bags na may laman ng mga gamit. Saktong pagtalikod naman niya ay hindi ko mapigilan ang sarili kong matawa. Ngunit agad ko ring tinakpan ang mga bibig ko upang hindi niya ako marinig. Pagkatapos ng 30 minuto ay bumalik na si Harvey galing banyo. Nakabihis na rin siya ng pantulog at tumabi sa akin. Ako naman ay nagkunwaring tulog at naalimpungatan. Bakit ang tagal mo? Kunwari pang bagong gising na tanong ko sa kanya. Nagbawas ng init ng katawan. Mahinang sabi ni Harvey sa akin na ikinangisi ko naman. Nagkunwari na lang akong nakatulog na at hindi na muling nagsalita.